2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Isang mapagpalang araw at ang tatalakay po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang in Christ. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay being in Christ gives us a new identity. Kapag tinanggap daw po natin ang ating Panginoon sa Kristo at naging in Christ po tayo, binibigyan daw po tayo ng ating Panginoon sa Kristo ng bagong pagkakakilanlan o new identity. Hindi na po tayo base sa ating nakaraang kasalanan, yung mga pagkakamali, yung mga lifestyle na ginagawa natin, yung madalas na pag-iinom, madalas na party-party, madalas na pakipag-away o pagkakamali na nagagawa natin sa ating mga past lives, pati po yung kung ano man yung tingin sa atin ng ating paligid o ng mundo. Siyempre pag sinabi po nating mundo ay tawag dito sanlibutan, yun po yung puno ng kasalanan, yung ninanormalize na yung cheating, ninanormalize na yung tawag dito yung pag-inom ng alak, yung paggawa ng kasalanan. At kapag tinanggap po natin ang ating Panginoon sa Kristo, lahat yun ay magbabago na. Sa halip, tinatawag po tayo na anak ng ating Panginoon Diyos. Mahal niya, pinatawad niya, at tinanggap niya. Ibig sabihin po nun, ang ating worth o halaga po ay hindi naggaling sa performance natin o sa ating mga gawa o sa opinion ng ibang tao para sa atin, kundi kung sino po tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay being in Christ give us a new legal position. Ito naman po ay tungkol po sa spiritual po na status natin sa harap ng ating Panginoon Diyos. Kung dati po bilang makasalanan, hiwalay po tayo sa ating Panginoon Diyos, mayroon pong invisible barrier because of that certain sin, o dahil sa ating mga kasalanan, hindi pala certain kundi general sin. Nag-cause po yun na pagkaiwalay natin sa ating Panginoon Diyos at may judgment po na kamatayan, kagaya po sinabi sa Biblia, for the wages of sin is death. Pero po dahil sa ating Panginoon sa Kristo, dahil po sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, dahil po sa sakripisyong ginawa niya roon, napatawad na po tayo at naging matuwid o justified na at naging righteous na sa harap po ng ating Panginoong Diyos. Para po sa korte, binawi po sa parang binawi po ng hukom yung hatol at pinalaya na po tayo. Parang ganun din po yung legal matters po dito sa ating mundo. Parang legal na po tayong kabilang sa kanyang kaharian o sa kaharian ng ating Panginoon Diyos, hindi bilang mga alipin kundi bilang mga anak. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan na Pastor Russell Ocampo ay being in Christ gives us access to all blessings. Bilang mga taong in Christ po, meron po tayong access o karapatan sa lahat po ng spiritual na pagpapala na galing po sa ating Panginoong Diyos. Kasama po doon yung kapayapaan, yung pag-ibig, yung kaligtasan, yung wisdom, yung karunungan o yung knowledge at yung kapangyarihan po ng Holy Spirit. At buhay na tawag dito, walang basta buhay na peaceful and syempre buhay na walang hanggan o ng everlasting life. Hindi po ibig sabihin ito na magiging perfecto po yung buhay o puro material na biyaya lang yung makakamit natin, kasi nga po sa lahat o sa ating walk with Jesus Christ, syempre makakatanggap po tayo ng challenges and mga pagsubok, mga pang-uusig na mga taga sanlibutan. Pero sigurado po lahat na kailangan po natin sigurado na lahat po ng kailangan natin ay para sa buhay at kabanalan, at yung mga yon pansamantala lang, dahil pagkatapos nun, pagka nasa piling na tayo ng ating Panginoon sa Kristo, lahat po yung buhay natin, yung walang hanggang kasiyahan, yung lahat ng kabanalan, yung lahat ng blessings na mula sa ating Panginoon Diyos ay ating matatamasa. Kaya ang pagiging in Christ po ay parang pagsubok o pagpasok sa isang bagong pamilya
bagong estado at bagong kayamanan. Lahat po dahil sa ginawa nating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Yun lang po. Maraming salamat and God bless.